So, ang topic natin ngayon ay magsusukat tayo ng iba't ibang klaseng electrical and electronics component gamit ang analog multitester. So, times 1. Yan, times 1. Kung napapansin nyo, yan, sa times 1 natin, merong nakasulat, ayan, continuity. So, ang times 1 ay ginagamit mostly sa continuity. So, ano ang continuity? Ang ibig sabihin ng continuity, ito yung dalawang dulo ng wire na magkarugtong. Halimbawa, ay meron tayo itong wire na to. So, iti-test natin kung okay pa ba itong wire na to. So, para gawin yun, siset natin yung tester natin sa times 1. Magdidikit natin yung ating test probe and ipapantay natin yung pointer natin sa 0. Napantay na natin yung pointer ng tester natin sa 0. Papantay natin siya sa 0. Napantay na natin siya sa 0. Ngayon naman is i-test natin kung magkarungtong ba to or kung okay pa tong wire na to. So, gagamit tayo ng times 1. Yan. Times 1 para ma-check yung continuity. So, test natin muna. Halimbawa, itong pula. Testin natin dyan. Test natin kung buo pa ba yung linya nito sa kabilang dulo. Ayan. So, pansin nyo, gumalaw yung pointer ng tester natin. Ibig sabihin yan guys, is magkarugtong yung dulo nito at dulo nito. Halimbawa, ito namang isa. Test din natin kung buo pa ba to. Ayan. Kung napansin nyo, gumalaw yung pointer ng tester natin at ayan siya. 0 ohms. So, ibig sabihin yan, yung magkabilang dulo nito is connected or okay pa yung linya nito. Sunod naman natin iti-test ay ang component na to. Ayan. So, maraming nakakaalam nito. Ang tawag sa component na yan ay fuse. So, ang fuse ay isang electronics and electrical component na ginagamit sa pag-protect ng ating device or ng ating appliances. At, makikita nyo, meron siyang parang wire sa loob. So, once na pumutok yan, it's either nag-overload yung circuit or merong shorted. Ganun lang yan guys. So, sa pag-check ng fuse, ang gagawin natin is set pa rin natin yung tester natin sa times 1. Ayan, times 1. And iti-test natin yung magkabilang dulo nito ng ating fuse. Ayan, iti-check natin kung okay pa ba yung magkabilang dulo nito. Ayan, so napansin nyo, gumalaw yung pointer ng tester natin. Ibig sabihin yan, buo pa tong fuse na to. Tingnan nyo guys Ayan. So, ibig sabihin yan, buo pa tong fuse na to. Another one. So, sunod naman natin ito-test ay ito. So, fuse din siya, pero hindi visible yung wire dun sa loob niya. So, glass din siya, pero hindi visible or hindi nakikita yung glass or yung wire dun sa loob niya. So, i-check natin kung okay pa ba to. So, same process pa rin. Ang range na gagamitin natin is times 1. Continuity test tayo. Halimbawa, lagay natin itong magkabilang dulo ng test probe sa magkabilang dulo rin ng ating fuse. Yun din sa kabila. Yan, ibig sabihin, good pa siya. Kasi meron pa siyang continuity. So, masasabi natin na sira na yung fuse kapag nilagay natin itong magkabilang dulo ng test probe tapos wala tayong makuhang reading sa kanya. Ibig sabihin, hindi man lang gumalaw yung pointer ng tester natin. Ang ibig sabihin yun, open or sira na yung fuse. So, take note guys, pag kayo ay magre-repair tapos sira na yung fuse, huwag nyo agad papalitan ng fuse. So, maaring merong shorted dyan, kaya nasira yung fuse. Lagi nyo ang tatandaan guys. Another one. Meron din ng fuse na ganito. So, ang tawag dito ay thermal fuse. Ito yung mga fuse na nakikita natin sa electric fan. So, once na nag-exceed siya sa
maximum rated temperature niya, maaring masira itong fuse na to. Ayan. So, kung nakapansin nyo, 2 ampere, 250 volts, 130 degrees Celsius. So, kapag lumampas siya sa 130 degrees Celsius, maaring maging open itong fuse na to. Or, mawalan siya ng continuity. So, ganun pa rin. Check natin to guys. And ang range natin is times 1. Lagay lang natin yung dulo ng ating test probe sa dulo ng ating fuse. Ganun din sa kabila. Ayan. So, ibig sabihin yan, buo pa tong fuse na to. So, Another natin one. na iti-test ay ito. So, isa siyang toggle switch. So, ganun pa rin guys. Continuity pa rin tayo. Ang range natin is times 1. Ayan. So, ang gagawin naman natin dito, ilalagay natin yung isang test probe natin sa gitna or sa gitnang terminal ng switch. Ibig sabihin yan guys, naka-off siya. Dito. Ibig sabihin yan guys, naka-off siya. Ibig sabihin yan, ito yung on. Ayan, yung kabila yung on. So, kapag pinindot ko tong switch na to, kapag kinlik ko tong switch na to, eto, mawalan yung continuity na dito, and dilipat yung continuity niya sa kabilang side. Ayan. So, naka-off siya, and ito naman yung naka-on. Same procedure pa rin. I-off natin to, isi-switch natin to. Switch ko lang. Ibig sabihin yan, ito naman yung naka-off, at ito naman yung naka-on. Ayan. So, switch ko ulit. I-off ko to. Ayan. And itong kabila naman na to, yung naka-on. Ayan. Naka-off ko siya. And ito yung on. I-off natin. At ito naman yung naka-on. Ayan. So, ganyan ang halimbawa ng isang good na switch. Another one. Ayan guys, so ang sunod na natin iti-test ay ang component na to. So isa siyang push button switch. Ang push button switch, nagkakaroon lang siya ng continuity once na pinindot natin to. So ayan, papakita ko sa inyo kung paano ang isang good na push button switch. Ayan, so dikit lang natin yung magkabilang dulo ng ating test probe dito sa terminal ng ating push button switch. And pipindutin ko to. Itong ibabaw na to. Dapat meron siyang continuity. Ayan. Ayan guys, pindutin ko to. Ayan. So, ibig sabihin yan, good pa tong push button switch na to.